Hello! Mga mga ka-ML. So, ito na naman po tayo, no po. So, napag-aralan na natin yung importance of marketing mix. Tama ba? So, yun po yung huli nating pinag-usapan. So, isang review lang sa ating nakaraang discussion. Ano po ba yung mga 4 P's na pinag-aralan natin sa marketing mix? Ayan na, di ba? So, ayan. So, ano yung apat? Parinig? Product? Price? Promotion? At place. Tama ba? Tama. Palakpakan naman yung mga sarili niyo. Di ba? Ang gagaling ninyo. Halaga naman, no? So, susunod natin na pag-aralan ay ang 7 P's of marketing mix. Ayan. So, maliwanag naman siguro sa atin kung anong marketing mix. Ano po? Ngayon ay 7 P's na siya. Kung dati 4 P's, ngayon 7 P's na, di ba? So, dumadami yung P's natin, no? Ayan. So, hindi po ito yung nahuhuli sa mga ilog po, ha? Ayan. Yung ilog na lumaki at lumawak, di ba? So, kawawa naman po yung mga linubog ang mga bahay. So, ang gagawa na lang po natin sa kanila ay kung hindi man natin matulungan sila, at least may panalangin po natin sila. Yan po yung importante, di ba po? Tama po, boys? Yes, sir! Ayan. So, let's start our discussion. So, the 7 P's of marketing mix. Services marketing are dominated by 7 P's of marketing, namely product, price, promotion, place, packaging, people, and positioning. The 7 P's framework is one of the most popular framework for deciding a marketing strategy from formulation to actual implementation. The following form of marketing mix for service marketing, the first 4 P's being the core and the next is 3 P's being the extended marketing mix. So, extended marketing mix yon. So, dito mas i-elaborate natin kung ano mga ibig sabihin niyang 7 P's na yan. So, product is your core offering. This is the thing. Ayan. So, the thing. Ayan. Di ba? The thing. Iba yun. Thing yun. Ayan. So, that will fulfill the needs of your customer. Your product is faulty. Everything else fails. Okay. The attributes of the product vis-a-vis the attributes offered by competing products and substitutes are important in estimating the competitive scenario for the marketing strategy formulation. So, mas mahirapan ka if you introduce a product that is already on the market. So, gagawa ng product that can beat your competitors. So, hindi naman sa totally matalo mo, pero makuha mo at least the majority of the market. So, hindi natin aasahan later on that when we establish business establishment or business companies, hindi natin lahat makukuha ang simpatya ng mga customers natin. So, may iba-ibang klase ng customers. So, ito yung pinaka-sentro ng 7 P's mo, the product. Then, next is the price. Ayan. Price has a lot of impact on the service buyer's satisfaction level. Paying a higher price makes a customer more satisfied. Okay? Price is often considered a proxy for quality and vice versa. Ito tingnan niyo mabuti Bakit kaya, ayan, yung Louis Vuitton na bag ay mas ang kanyang purpose ay parehas lang sa normal at mas mura na produkto na katulad niya, di ba? So, meron kasing satisfaction level na sinasabi. So, sa mayayaman, kapag merong ganitong, halimbawa, Apple ang cellphone, so nakalagay ang logo, kitang-kita, di ba? So, alam na natin na that is a quality product. So, a quality price din. So, mas gustong bumili ng mga customer nung presyo na mas mahal kasi alam nila
na pangmatagalan yon. No? So, sina nanay, di ba? Mas gustong bumili ng, halimbawa, sapatos. Bibilin nila sa inyo is yung mas mahal kasi alam nila na kung ikukumpara sa mas mura, yung mas mura ilang buwan, ilang araw, ilang linggo nyo lang magagamit. Whereas yung mas mahal ay mas matagal ninyong magamit. So that is satisfaction. Saka yung quality, halimbawa sa cellphone o sa tablet or sa laptop, the quality na pipindot ka. So satisfy ka, the functions na mabilis. O, di ba? Yun yung mga tinitingnan nila to satisfy even the price is higher than expected from a normal kind of products or services. Then, promotion is the explicit communication strategy adopted by enterprise to elicit the patronage, loyalty, and support not only from its customer but also from its other significant stakeholders. So, yan, no? Promotion. Explicit daw communication. So, nakikipag-usap ka sa kliyente. Paano makikipag-usap sa kliyente, di ba? O, kailangan bang pasigaw? Mali, di ba? So, kailangan nating lambingin. Tama ba? Tama. So, paano paglalambing yung sinasabi natin, di ba? Hindi yung paglalambing na iba po, ha? So, paglalambing na sinasabi natin ay yung kukunin natin yung patronage, loyalty nila. Ayan. So, dito na po kayo, sir. Ito na pong bilhin ninyong product. So, makakasiguro po kayo na kami ay nandyan para bantayan kung kayo po'y satisfy o hindi. Meron kasi mga products na after na benta sa'yo, tatalikuran ka na nila. So, meron yung mga produkto na may after sale service. So, yan yung tinatawag natin after sale service is andyan pa rin sila kahit nabili mo na yung product. So, maganda ba yun? Maganda yun kasi syempre, nagiging mas kalmado tayo as customer kung merong mga ganon. So, sa promotion natin, dapat ma-establish natin na magkaroon ng loyalty din yung customer natin. Also, ano yon? So, sa promotion, meron kang promise na ibibigay sa kanila. This is your promise. Halimbawa, sa shampoo, ang shampoo na yon ay magpapalago ng iyong buhok. O, di ba? So, pag lumago ang iyong buhok, ayan, maniniwala ka na sa shampoo na yon at magkakaroon ka ng loyalty. Parang may nangingiti yata sa inyo, no? Ayan, so, sa promotion then sa place, offers a different side of value, the utility to the customer. Closer to the customer means highest probability of purchase. Place, utility is important to evaluate for strategizing on the other 6 P's. So, ayan, no, diba? So, tingnan ninyo, halos ang mga tindahan ay kumakatok na sa inyong mga pintuan. Ayan, diba? Yung place na yan is napaka-importante. Ibig kasi sabihin niyan, closer to the customer means higher probability of purchase. So, diba? So, nauuso ngayon yung mga online selling kasi napakadali na lang pindutin. So, nasaan siya? Nasa place na accessible ngayon sa mga digital world, di ba? Yan yung mga place na dapat ninyong pag-isipang mabuti. So, yung place natin, punta natin sa palengke. Ayan, so lagay natin sa palengke. Pero yung mga market goers na lang po yung nandun at nakaka-accessible, nakakita ng product mo. Whereas, kung yung place mo ay placed sa mga strategic locations, ayan, so strategic locations na compatible within your products. So pwedeng-pwede, di ba? So, ayan po. So, pag-aralan nyo mabuti kung yung product ninyo ay yung place niya ay maganda. So, tama ba? O, tama. So, next is the packaging. Ayan. So, medyo meron naman siguro kayong idea kung ano ang packaging. Ayan. So, minsan, di ba? Yun na mas maganda. Nakasupot pa, naka-carton pa, di ba? Ayan. So, minsan nakikita ninyo kung paano binalot. Ayan, di ba? So, ayokong kainin yan kasi hindi ako sigurado yan. Yung mga ganong bagay. So, sa packaging, does not only refer to wrapper or container of packaging. So, wag lang daw dun pala kayo nakatingin doon. Po?
So, dapat din, it can mean the bundle of products or services that are put together to attract and delight customer. Oh, may tanong ako, di ba? Dito sa packaging, may products tayo or services. So, products, napapackaging po natin yan. So, nalalagyan po natin ng containers o yung pabalat na anyo. Ayan. So, dapat meron din siyang panloob. So, lahat-lahat yung packaging na yon. So, service kaya, malalagyan nga natin ng pabalat na paanyo yan? So, hindi naman po, di ba? So, sa packaging, yung mismong serbisyo mo ay merong kakaiba doon. Di ba? So, wag naman sanang mag-isip ng iba, kundi ang serbisyo na sinasabi natin dito ay yung magandang serbisyo. Halimbawa, customized service. So, halimbawa, andyan na si Mr. Ganito. Ayan. So, Mr. Isip. Ayan. Good morning, sir. Ayan. Di ba? Would you like to drink? Ayan. Di ba yung mga sa serbisyo sa restaurant, di ba? Take your seat, sir. Ayan. So, maganda yung serbisyo niya sa'yo. So, yun yung packaging niya. So, yung packaging na yun, ginagawa rin sa ibang tao. Ayan, yung serbisyo niya. So, take your seat. Ayan, di ba? Yung mga magalang na pagkikisalamuha. So, yan yung packaging na sinasabi natin. Uniformity doon sa mga ginagawa nila. That put together to attract and delight. So, delight. Nag-iiwan ng ngiti at nagpapakislap ng mata ng mga customers natin pag nakita yung produkto natin. Ayan po, no, packaging para mas maunawaan ninyo po. No, naunawaan ba? Naunawaan. Very good, no? So, next natin is the people, the ultimate marketing strategy. Bakit nga ba tinawag na ultimate marketing strategy? So, without the people, ayan, ano yung product, sinong gagamit ng product? So, wala yan, walang silbi. Ano po? So, people, the ultimate marketing strategy. Sino ba ang pag-end users natin ng product natin? So, now, the marketing efforts of people are organized at 4 level. Oh, nabubulol na tayo. So, wag na sana tuloy-tuloy yung pagkabulol natin, di ba? Ayan. Ay, bulol na. Okay. So, to create customer awareness. O, aware sila. Magiging aware sila later on na meron ganitong parang existing products. Then, to arouse customer interest. Ayan. To arouse. Ano ibig sabihin ng to arouse? Buhayin. Ayan. So, buhayin natin ang kanilang interest sa ating produkto. Diba? Pag nag-Shopee tayo or Lazada, ayan. So, nakikita natin, bigla nating nakita, ito yung gustong-gusto, ayan, di ba? So, nadagdagan pa ng na presyo. So, sino ba yung mga tao? Ayan, ang tanong natin, ano yung mga, yung business, tinatanong niya, sino ba yung mga tao na bibili nito? Ayan, akitin natin sila. Ayan, so yun. The marketing efforts to educate customers as they evaluate their buying choices. Yan. So, in-educate nila. Ito po, ito produkto na ito. Lagi silang kukumpara, di ba? Brand X, kumpara sa Brand Y. Di ba? Ganun yun, no? Ayan. So, gulat ka, no? Di ba? Yung mga ganun. So, tingnan ninyo po, no? Yung mga customers, yung mga sabon, nagiging advertiser, mga lalaki na rin minsan. Bakit kaya? Di ba? Naglalaba ba mga lalaki? Naglalaba na rin sila. Yan, di ba? So, saludo tayo sa mga lalaki naglalaba. Di ba? Ayan. Lalo na sa may mga asawa na later on. Di ba? Punta tayo the close, sale, and delivery the products. Okay. So, yun, no? Yun yung kasi yung pinaka-end natin na gustong mangyari. To close the sale and delivery of the products. Closing the sale demands that the products are available, adequate, acceptable, and affordable. 4 A's, no? Closing the sale demands that the products are available. Di ba? Dapat available siya, adequate, acceptable, and affordable. So, pag may return buyer tayo, dapat masaservisyohan natin sila.
The next time na bibili siya, available siya dapat. Adequate, acceptable, saka affordable. So, hindi siya nagbabago. Consistent, di ba? Di ba? Naalala ko yung isang dishwashing liquid. Dati isang patak, ngayon is kasing laki na ng 25 cents. So, di ba? Hindi. Naniniwala pa ba ako doon? Naniniwala pa naman ako, di ba? Yun yung mga paraan nila, strategy nila. Ayan. So, meron din akong kinalakihan na gatas. Ayan, no? Dati isang kutsara lang, ngayon daw dapat 2 kutsara daw. So, meron bang ano? So, dahil sila yung existing, di ba? Nakakabenta pa rin. Then last is the positioning. It is the way the customers perceive the enterprise and its products or service in their mind. So, nakaposition na sa isipan, linagay na natin sa isipan nila kung ano ang product na yon at yun ba ay bibilin at bibilin niya ulit-ulit. Ayan. So, punta na tayo sa activities natin. So, identifications para sa activity 1. Ayan. Madali na lang yan para sa inyo. Then, number 2, true or false. Alam kong kayang-kaya nyo na yan. Kahit pa nakapikit kayo, di ba? Activity 3, sort it. O, yan. Pag-aaralan niya. Marketing mix. Ayan. So, product ba siya? Price, promotion, place, or people? Okay, logistic, attitudes, message. Halimbawa yan. Ano po? So, dyan. Tingnan natin. Then, answer me. Ito, medyo, alam ko may magtatanong dito. Imagine, you are in a management team for a launch of a local brand perfume here in the Philippines. Create an effective and integrated marketing mix for local brand perfume. So, ito ha. Ayan. Suggestion. Example, a local brand perfume for young women. So, yan. May product siya. So, maliwanag naman kung ano ang product ninyo. So, imagine your marketing. So, yan. So, sa price niya, kayo na po maglagay. Sa place, kayo po mag-isip niyan. Promotion. Then, people, target consumers. Millennial women ranging 23 to 29 years old. Ayan. Packaging, this fragrance is celebrations of femininity in all its aspects. It gives every woman strength and determination to fulfill her dreams and never forget about her real personality. Ayan, no? So, gawan nyo ng parang value proposition ng yung product na yon. So, doon sa packaging, makikita niyo yon kung ano yung ihahatid niyang serbisyo. So, then positioning, make an strategic marketing tactics like commercial on television. So positioning, ibig sabihin kasi ng positioning class, ito yung product A, ikaw yung product A, ito yung product B, kailangan lagi kang nauuna sa kanya. Kung nandun na existing si product B, ilalagay mo kung saan ka pwesto. Kung number 2 ka ba o number 3, o hihigitan mo siya. So, that is the positioning. Pinuposition mo kung saan ka pwede. Then, idugtong na natin dito sa activity 5, what are the core benefits of product or services provided? Then, question 2, at what extent your customer are being influenced by promotions? Then, question 3, which do you prefer to buy? Cheaper product or brand or an expensive one? Why? So, may explanation kayo dyan, ha? So, kanina, meron naman na explanation dun sa ano. Then, we have your product rubric for scoring, essay rubric. So, kung may ganitong rubric, any activities or any last or modules, lagi ninyong titingnan ito. Ano po? Then, reflection. I learned that, yan na, no? The marketing mix is composed of 7 P's. So, ayan, ganun, ha? So, I enjoyed most on, ayan, so identifying what are the 7 P's of the product, ayan, I want to learn more. Ayan. So, anong gusto nyong matutunan pa na connected dito sa topic natin. So, ayan, tingnan natin yung mga sagot. So, andyan po yung mga sagot. Ayan. So, yung activity 4, answer may vary. So, dito sa mga answer may vary, dyan po tayo medyo nagbibigay po ng
importansya dahil magkakaiba po ang sagot. So, ay inaasahan ko po na makakapag-submit kayo ng mas maaga makakapag-submit kayo sa tinakdang oras po. Ayan. So, meron tayong tinakdang oras. Ano po? So, I hope meron po kayong natutunan para dito sa 7 P's of Marketing Mix. I hope next time ay madadagdagan na naman ng inyong natutunan. So, ito po ang ating pinag-aralan ngayong gabi. No, ngayong gabi po kasi gabi po ako nagdi-discuss at alam ko po na iba sa inyo ay minsan nagbabasa na po ng gabi kasi hindi nyo po nasusunod yung oras, minsan ganun po. Pero mas maganda po kung sinusunod nyo yung oras. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.